nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, mga tugang, ganap na hong alas 7:39 na po din pagkaaga. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang, aldaw po kita ko dyan din Monday, Lunes, pitsa, ano ko dyan partner, pitsa 5. Pitsa 5, bulan na Agosto, mga kabanat, magribalang kita digdi sa laungkan programa. Ako po si Benji Rivera. First Monday, primerong Lunes po, bulan, mga kabanat. Good morning, bangon gising na po, mga kabanat. Kami ang bahala sa mga bareta, mga bagets. Mga bagets, happy Monday. Nako, bangon, gising na po, mga tugang. Kay Balanta, digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9. Kay Balanta sa newsroom, si partner Junil Cuba. And sa technical po, mga kabig, si Boss Ariel Camarote, saka si Boss Stephen Fabis, mga tugang. Araw kan dati, mga Damercans, mag-iribalang kita hanggang alas 9. Ako po si Benji Rivera. At yan, kay Balanta, ang mga may higos na mga Banat Patrol, syempre ang mga Banat Brigade. Nako, bangon na, ready na po. Sa Pagikan Text Connect, pwede po nindo kaming i-text kasi nindo pong mga comment, mga reaksyon, mga suggestion. Kaya sabay-sabay, nako, bangon, gising! Konting aral lang, konting bulakbo. Broadcasting dito nang by lahat ng sa Bicol Broadcasting System. Ini ang programa Radyo Banat. Kay Banat, si Benji Rivera. Radyo Banat. Yes, cool bukol. Hanggang sa umuwi. Si mga may laog po sa eskwela ko dyan, nako, sabay-sabay na po kita, bangon gising na, mga kabarangay. Si mga malaog po sa office. Ito na nga. Si mga nata-traffic dyan sa sentro. Sa bagay, good morning po sa mga taga-public safety office. Ano po? Ang mga taga-PSO, paabutan na po ng good morning. May tamalahiling po dyan sa Peña Francia. Digdi sa Magsaysay. Duman po sa may Colgante. Very good. And yung mga driver po dyan, chillax lang, chillax. Banggi pa, mag-mindset na po kamo, mga tugang, na pagkaaga Monday, chill lang, chill. Sigurado ka. Hindi magparainit ang payo, pare ko, ano? Tawa. Baka may makasabatang kamo, dyan mas mainit ang payo, rematisyon. Ang pagkasa. Akala mo, parang Stephen, ikaw lang ang mainit ang ulo, ano? Baka makasabat ka pa dyan, mas mainit ang payo sa'yo. Yes! Take it away! Yan ang iwasan mo, parang Stephen, yung mas mainit yung ulo, ano? Ay, sabay-sabay na, mga Damercans. Nako, bangon, gising!
Si Uncle Bok, amay, pabutang ko po ng good morning. Ang sa kong Dabarkads, hinanap ako kanina at least 2 days po kasi akong absent. Thursday, Friday, absent po ako. Medyo may ano kita, may inom kitang vitamins. Yes, cool bukol. Ang hilang ko pala sa inaki, ano? Yes, cool bukol. Ang sabi pati sa ko ni Ate Joy, Sir, hula ko sa aki lang yan hilang nila. Teacher. Good morning kay Ate Joy. Ate Joy, good morning. Thank you. Ang balat sa ko ni Ate Joy, hula ko kaya, Sir, ang hilang na yan sa aki lang. Sabi ko, isip aki, mabaka ko Ate Joy, kaman daw eh. Kaya... kaya good morning kay Uncle Bok Ray. Nasa US of A. Uncle Bok, good morning. Hinanap pati ko kanina. Sabi kanina, ano kaya kabinji tabsid ka? Sabi ko, lagnat laki. Ahuna niya pati na kung napalo na ano. Saka kay Mr. Bob Aquino, sir, thank you very much. Yes, cool. Nag-comment pati, hinanap tulos ako sa programa. Thank you very much. Ano po? Yes, cool. Uncle Bok, good morning. Yaw po dyan sa United States. Saka si Boss Carlo, good morning, Parikoy. Cool. Ito ay terrible, ito'y buhol. Ito na nga. Pero mga tugang, sabi ko nga ko dyan pong Lunes, gulpi kitang mga issue na dapat pag-urulayan at yan ang mga reports sa itong mga radyo patrol. And syempre, ang mga mainit pong bareta sa nasyonal mga tugang, kanakaging aldaw po mga kabanat, kinumpirma kan Office of the Solicitor General na itinuturing nindang suspect kan ICC, International Criminal Court, si dating PNP Chief, ngunyan po, Senador Ronald De La Rosa, asin po mga tugang, saro po sa mga ikinukonsider na kabali po sa mga suspect ng ICC ang mga nagkakapira pong mga opisyal ng Philippine National Police. Sa hararom na investigasyon po kan ICC, mga tugang, yaon po digdi ang inaapod na Davao Death Squad o ini pong DDS. Asin man po ining drug war killings kan panahon po ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mga tugang, sinabi po kan Solgen na dahil po matabang ang gobyerno sa naturang investigasyon. Gustong sabihin, dahil po makikipagtabangan ang administrasyong BBM, pero dahil man po sasawayon. Ang mangyayari po mga kabanat, papabayaan lang. Papabayaan lang, ini pong pag-imbestiga kan ICC na dahil man po sila pupugulang kan administrasyon, and dahil man po sila tatabangan. Para maging fair sa mga kritiko, asin man po nagsasabi na kesyo ngaya dahil na nagkakaintindihan ng pamilya Duterte sa pamilya Marcos, araw na lang po kanay ang gigibo ni BBM. Para maging neutral, ini pong administrasyon ni BBM. Mga tugang, ini sa sakuyang opinyon. Bago po kuta nagpuon, ining uplan tukhang. Malinaw po kuta, nilinaw kan mga nakaturukaw kay to, Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Health, Administrasyon Duterte. Dapat po nilinaw, kabali po ang DOJ. Kung sa ininda ibubugtak, ang kadakul-dakul na mga drug user, drug dependent,
mga drug pusher, na magkakadarakop din na. Dapat po kasi, bago pinuunan, ini pong uplan tukhang, dapat po kasi, tig-design ang uplan tukhang sa pagpapabago, sa pagre-reforma, kanipong mga magkakadarakop na mga nagagamit kang illegal drugs. Inot na inot, saan mo talaga ikukurulong? Ini pong mga drug user na ni. Period na po ang silda. Sa mga kulungan, halos ang kaso, Republic Act, RA 9165, illegal possession, drug pushing, drug using. Iyo po baga. Dapat nag-ibong rehabilitation. Kung talagang seryoso, ang gobyerno kang panahon ni Duterte, na bakong bawasan, itumba ang mga drug user, kundi dapat po ipa-isairarum sila sa rehabilitation. Which is mayo po na mga facilities na arong po kaya na ginamit na sa itong gobyerno. Kundi pag ikanadakop ka, nagbiyahe kang 2, nagbiyahe kang 3, nagbiyahe kang 5, pag nadakop ka, ibabalik ka naman po sa kulungan, sa sildang period-period na. Dapat po kuta mga tugang, bago, nagigibo na ngayon kitang mega rehabilitation, o dyan ngaya sa district arong kani, nationwide, igwa ngaya kitang gigiribo na drug rehabilitation. Igwa ngaya dyan mga doktor, igwa dyan mga psychiatrist, igwa dyan mga seminar para sa livelihood na habang kita nakakulong, habang nakakulong ining mga drug dependent na ni, mga drug user, igwa po silang pinagkakaabalahan. Nawa po kasi si Sayhapoton mo sa mga drug rehabilitation, araw po kasi kayo nagkaipuhan, kayo nagkasairarum sa pagbabago o habo na po nindang paggamit ng droga. Kaya lang, namumundo po kita. Tas si uplan tukhang mga tugang, pakakatuktok, may bus, nababadil, nagagadan, igwa pa nga po mga sibilyan, na nakabarali duman po sa nasabing uplan tukhang na naibang po involved sa drugs. Igwang mga namamaluan, igwang napaplantinan. Iyo po, kaya sabi ko, bako po, dahil po pinag-adalan na maray, ini pong uplan tukhang na kung ang purpose kang gobyerno kang panahon ni Duterte pabaguhon isalbar ining mga hubinis sa drugs, dapat arong po ko taang ginibo ni Dakayan na nagibusin ng mga rehabilitation center na may kompletong doktor, mga facilities na po na raw dumal sa kulungan na period-period na si Saro na nagbiyahe lamang duson sa silda na trupa niya si mga drug lord, si mga pusher, pagluwas lugod pusher na. Bako lamang user, kundi naging ng pusher. Po ko ta ang pinaka-the best na ginibo mga tugang kang administrasyon ni Duterte kung talagang seryoso sindakay to na tabangan ining mga nalululong sa droga. Tabangan na makarecover. Tabangan na makabalik sa trabaho. Tabangan na makabalik sa pamilya, which is ang pinaka-importante, ang acceptance. Na pagkaluwas mo sa rehab, na dati kang nurse, may trabaho pa. May trabaho pang naghahalat sa imo. Ready ka na daw na atubangon mo utro si dati mong tultul normal na buhay? Handa ka pa daw akoon kasi dati mong pigtatrabahuhan. Ako po mga tugang, sa totoo lang,
ang pagkaarap ko sa mga taong arong kaini, gusto naman ang iba kani magbarago. Dahil lang po natatawan ng chance. Ang iba digdi, gusto naman po talikudan. Talikudan ang buhay din ng pagiging drug user. Minsan po din natatawan ng chance na, siyempre, ikasusuklam mo, dawa nga ni po, pamilya, minsan, sawa na. Ay, grabe na kaya. Tagas na kaya kampayo. Garo na kaya sa drug rehabilitation. Garo kaya pagluwas kaya. Ayun na naman. Oh. Aram po kaya nindo, bako lamang po kaya ining biktima. Bako lamang po ining drug user ang dapat dyan na nag-aagi po sa ano apudigdi, may apudigdi, counseling. Bako dapat lang ining mga biktima, kundi pati po pamilya, na nagibo po din programa ang gobyerno na kamong mga may aki, may tugang, agum na yaon sa drug rehabilitation na ni next month dapat magsairarumang kamo sa counseling, training, papaano nindo i-accept liwat ining tugang nindo, aki nindo, agum nindo. Iyo po, aram po kuta kayan si proseso. Kaya ilang mayo, pakatuktok, babadilong katulos, tumba ka. Kaya, dyan po tigihilig kang ICC. Dyan po tigihilig kang ibang mga nasa likod, mga witnesses. Kung talo po naging madugo, ini pong uplantokhang na ini. Kasi poon pa lang po mga tugang, kan bilugon ining uplantokhang na ini, mayo sindang konkreto. Mayo pong tama na plano, programa para duman sa magkakadarakop. Sa ikalakailin pakadakop, iba katulos duman sa mga kulungan na ano. Kaibanan mo mga kriminal, mga halang ang kaluluwa. Tugot ka si aki mo, nagbakal sa laman ng treason, nasyabu, nagtatagagamit-gamit, tapos tinaibigan kan mga otoridad. Si aki mo na medyo na pamangani sa rong tao, may kibalan duman sa mga halang ang kaluluwa. O ano ang resulta kayan? Araal daw, pagmata kang aki mo, pagturo kang kaibalan niya sa silda, mga halang ang kaluluwa. O, pagluwas kayan, ano kayan? Ano po ang ina-expect nindo? Ano pang ina-expect nindong ugali na naging buhay kan aki nindo, tugang nindo, sa direct tao nindo, na minsan lang napasala, minsan lang po napasala sa iyang buhay, na barkada. Tapos, iba mo duman sa silda na ang mga halang ang kaluluwa. Iyo po, yan ang problema kay itong uplantukhang. Nakuta, si purpose, si mga drug user sa barangay, o duman kaya sa Tinagis, dyan na kaya sa Pili, dyan kaya sa Limbanan, ikaw kaya dyan drug rehabilitation pinag-iba ang gobyerno Duterte, dyan kaya kamo. Sa hilig ko, kinoconstruct pa lang ang rehabilitation by district or by province, baka nagkakatarakot na ini mga user. Alaw, ginigibo na kayang istaran na duman sa Limbanan. Halimbawa lang po yan. Sige pa kaya, tsuruki pa kaya kamuta, uto na ba kayang drug rehabilitation o? Ta seryoso kayang gobyernong darakopong kamo. Mayo pong araw kaya nangyari kan uplantukhang. Kundi, ang ginibo, tutok-tukan ka. Pag na ikakursunadang tamanyo mo, nakursunadan ka kan mga arresting officer, tumba ka. Nasasabi ta po yun, tayo po bagang mga bareta, iyo po bagang mga reklamo, iyo po bagang naaramang kang International Criminal Court. Kaya mga tugang, ako personal na mumundo and talagang di po ko naging kumbinsido. Poon. Kan magkaigwapong uplantukhang. Inot na si Mana, tarakot, tabay nagkagaradan. Dahil naman, pagsunod na si Mana, perambulan, taon, ang nagkakagaradan sa laman lang, si mga basa ang bitis, si mga papiso-piso, palima-lima. Pero si mga drug lord, si mga tunit-tuniladang shabu, mayo, dahil po si mga Filipino-Chinese,
mga negosyante na involved sa drugs, di ba po yan nagkadarakop kang panahon ni Duterte? Na sana duman po nag-focus ang PDEA, NBI, at pinabayaan talalang din ng mga local official, PNP, sa pagpa-recover kanipong mga nagkakarulong sa droga. Kaya, kung yan po, seryoso ang ICC, nakakamundo nga ni suspect sa madugong uplantukhang ang dating PNP chief. Na kung yan po, senador. Hindi ko po dito yan. Imagine daw po dito. Ang PNP chief, dating PNP chief, na kung yan, senador, iyo po ang target ko yan, kang ICC. Iyo po ang suspect kang ICC. International Criminal Court. Sige daw. Dahil po dito yan na-imagine na ang PNP chief pala, iyo, ang saro sa mga nasa likod dakan uplan tukhang, na madugong tukhang. Kaya, ano po, kamo, sa iling dindo, mga magurang, nagbago po, nawara si problema ta sa droga, o digdi sa Naga City, nawara si problema sa droga digdi sa Naga City, malala na naman baga. May mga punching digdi, nagkakakuroanan siya po. May mga nakatago sa CR. Sarong kagawad digdi sa Pinya Francia, nagsisigid, may nasigid siya po. May tricycle driver na wala taninbag, may siya po. Oh. Iyo po baga. Sasabihin kan lokal tang opisyal, mayo kita problema sa droga. Iyan po, si mga nagkakadarakop yan. Si mga nababaybas pa yan. Ipapalo po si Deta mga Arab. Kaya, mga tugang, kung ini pong ICC ini padagos kasi na pong investigasyon and sisiguraduhon, tasabi po ni Secretary o dating Secretary Laila de Lima, nasaro po sa mga nagtutulog kini. Tasaro po mga tugang sa biktima akan kanipong tukhang pinakulong si Laila de Lima dahil pinakusaran po na involved po sa circulation ka drugs sa Muntinlupa. Kaya ganyan po ang satuyang kababayan na si Secretary de Lima, palaw na kaya, it's payback time. Payback time. Ipakulong talaga si mga nasa likod kay ding mga uplan tukhang na ini na muro-murong drug operation pero ginamit po sa pamumulitika kan nakaagi pong administrasyon. Tauyan na nga si de Lima. Siya na po ngunyan nakaluwas. Siya na po ngunyan ang nakikipagtabangan sa ICC, mga tugang. Kaya, kung ako po, hapoto nindo, sana araw po kayo naginibukan gobyerno kayo ni Presidente Duterte. Kung desidido, kuta sinda na makarecover ini pong mga nalulong sa droga. Kung desidido po kayo itong Administrasyon Duterte na maulian, makabalik sa normal na pagbuhay si mga nalulong sa droga, araw po kuta ang ginibulid na kayan. Pagluwas, ano ang trabaho? Kaning mga nalulong sa droga. Kaya pa daw sindang akuon, kang dati nindang kumpanya na pigtrabahuhan. Pagtulo. Ano ang sa inda pong mababalikan na pamilya? Tang iba kayan, nagparahabol niya yan sa mo. Kung ano-ano na kaya pigahabol kayan sa harumi. O. Iyo po baga. Si Seyda po ang ma-accept sa inda, kung pati pamilya habol na sa inda. Okay, dapat po, matawan na itong hanap buhay. O, may mga kumpanya kinaulay, dole, dapat nakipagkaulay ang gobyerno ta sa dole. O, hindi mga pigburulong, hindi mga mag-graduate sa drug rehabilitation, lalabas ng mga yan, dapat may trabaho ang mga yan. And dapat sino-surveillance, binabantayan pa rin yan. O, Department of Health, o kamusta? Makarecover pa daw ini.
O, kamusta ang mga maintenance kani? Bulong. DOJ, ano sir? Anong kaso kani? O pwede pa rin pabalikon sa dating kampanya na pagtatrabaho niya na ini dati ng engineer. Maray na engineer ini. Nalulong lang sa droga. O kaya pa kani makabalik, makarecover. O, araw po ko kaya mga tugang ang ginibukan sa tuyang gobyerno kung talagang seryoso digdi po sa saindang war against drugs. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras, mga Dabarkads, kabanat, 4 minutes. Makalipas na po ang alas 8 ng pagkaaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Nasa linya lang ang sa tuyang Banat Patrol si Mike Gravito. Kaibanan niya, kaibanan si Vice Mayor Tindero kang libanan. Aramon tangong linya ni Mike. Mike, good morning. BBS Banat Patrol. Good morning, partner. Good morning sa mga karadyo Banat. Pig-record ko na lang si Vice Mayor Jerry Tindero Tabi, partner. Taisi mo, nagkakaigwangon niya ni mga issue na pinag-adudaklag sa area, partikular dyan sa Banuan po, kanan libanan, Camarines Sur na subuot. Ang sentro, kan limanan, mayo ng kabuhay-buhay, na word na ginamit, garo sementeryo, sabi partner Benji. Ang limanan, mayo dadang ano? May buhay, garo da sementeryo, lalo ang sentro. Si ba lang nagsasabi? Tapos pala bagakang pista dyan, Mike. Ayo, maugmaon gani. Ako nga sa totoo lang, pag nahihilig ko po sa social media, pero gusto ko na mag-star dyan sa libanan, Mike. Iyo. Pagkatapos, may issue pa na walat-walat na ang ligmanan, kang Banuan ka nga si Pokot. Pag-abot da sa mga tinampo, mahiwas ang tinampo kang si Pokot, samantalang ang sentro da kang aligmanan, sardit sa ditabi. Hindi ba daw mga intrigero man na hindi? Mayo man magkagarini mo sa buhay din da. Aram mo, Mike, yan mga taong yan, hindi ang mga kulang sa pansin. Bukod sa kulang sa pansin, kulang pa sa pag-iisip. Kaya tiga marahita na lang na haputan ka ni si Vice Alcalde Jerry Tindero Tabi. Anong gusto sabihin din ng bayong buhay na, Mike? Anong gusto sabihin bayong buhay? Ano ang nalibanan? Ano ang gusto sabihin din na? Mapungaw, araw kaya na madang mayong buhay. Di gusto din na sa mga lugar, di na sa Naga, sa Concepcion Public Cemetery. Padawag ko tayo, partner, ang naging intervista na to kay Vice Mayor Tindero. Morning sa tapos ng mga pinalikuanan. Maling impression po yan sa Banuan. Sa lamang po na statement yan. And kumahiling po nindo, padagos-dagos na po ang pag-usok ang Banuan. Arang po nindo rin, almost 2 years pa lang po kami nagsusukaw po ng emergency. And nahiling ta po ang pagbabago dikit-dikit. Kaya man po yan instant na mababago ang Banuan. Pero itong image po na maging garo cemetery, makanas po yan. Kaya po pag minus ng Banuan ni araw po. Minus po yan ang statement. Si Mayor Jess po ginigibo ang gabos para mapakareto ang Banuan ni and katabang po ang sendo likod si Vice Mayor Tindero. Talagang prosigido po kami na mapakare ang Banuan. Kaya po, ang kinampo po, hindi naman po yung instant na mapapadakula. Ito pong sigsabi ng harayon sa Sipukot. Ang ligmanan po sa Kudan Sipukot, parehas po yung first class municipality. Kaya po kita nababayaan. Ang katotohanan po, masorte kita ka ang mayor pa agresibo. Almost 2 years pa lang po nagtutukaw po sa emergency camera. And kita po pagsabihin na minusuntang Banuan na kita nauuri na. Igigibot na nga mag-import kita, magtarabangan kita para at least may kumpirman kita sa ibang Banuan. Pero sa tungunyan po ang nangyari. Baka yung pangkaralagan ka. Akseptaron ta po na ang palakaw kang altaldita, magayon. Kaya, bago kita magataong statement, pag-adalan ka, ang tinampo po, mag-recommend po kita. Kami po, baka nagre-recommend pag-arapulaan. Dadarapulaan ko yung dikit-dikit. Di po yung mabibigla. Kasi, hali-hali po baga nagturo po sa mga nakaaging administrasyon niya. Yan po baga ng dating priority yan. Kung yan, pa-priority po ni Mayor Jess, pinapakara yung mga tinampo, dikit-dikit, dahil po yan mabibigla. Kaya ako po, nagtutubod ako sa liderato po ni Mayor Camara.
outstanding po, magayon. Alam mo po ang mga feedback po pero mga tao. Napakagayon po. Trending pong meron sa social media na magayon mga aktibidad sa Panuang Kaligmanan. Kaya, orgulyo ko po lang bilang pangadawang ama ng Panuang Kaligmanan na pangantang honor ang kapasidad ng sa Mayor, si Mayor Jess. As in po ang chairman ng tourism, si Tope Mopera. And sa tuyang congressman na nagpapabaya si Congressman Elric and Governor Luigi na tarabang-tabang maski si Vice Governor Sal Portuno, si Board Member Mulo, Board Member Taiko, Board Member Nopro, Board Member Jasmine Sambinabintura. Without support po kahit na magayon po ang aktibidadista. Si Congressman Brian Yamsuan Cambicol sa matibay. Mike. So yan, tabi partner, Si Simon Mike, particular Mike, si Simon ang nagsasabi kaya na ang libanan da, garo hababawal ba kayang issue na yan na makaano lang Mike, ito bagang madanyer lang na siyempre, kung ikaman Mike official taga Kalibanan, mayor, kagawad, mga kapitan, kung ikaw ba talaga official kayo, mamumundo ka sa baritang yan na ikabang garo sementeryo, garo ano, yan may kandila. Ako, pagkarap po sa sementeryo, may kandila. May mga krus. Kaya garo sinagpalwas ka ng baritang yan, garo tunto. Ako, iyo baga, Mike. Kasi kailangan, pag sinabi ba kayo sementeryo, anong sementeryo baga? May krus. May mga kandila. Yung baga, hindi man politika lang yan, Mike, ano? Pag-araw kaya kaning panahon na rin na ilungod mo sa, ano ba ikararaykan si Pukot, nag-iiriwan ang mga leader. Nagpaparapakalat kaning barita na yan, araw ko nagdadagog yan, Mike. Gusto mo nag-iiriwal ang mga leader dyan sa Libanan. Habubukan ba tranquilo? Habubo na magkasundo ang mayor, vice mayor, mga kagawa, at gusto mo nag-iiriwal. Yan ang payo mo, sir. Ma'am, yan ang payo mo. Ikaw may diferensya, bakupang Libanan. Dahil sa totoo lang, Mike, ikaw pang may diferensya. Gusto mong balwaan, syudad, nag-iiriwal ang mga leader? Gusto mo? Ano ang resulta kaya pag nag-i-riwal ba ang mga leader? Maluya ang progreso. Totoo. Mabagal ang progreso. Hilang din doon dyan sa Libanan. May nagkakapira lang dyan sarong kagawad, na nagpapapansin kay SP, palibasa may ambisyon sa politika, nagpapapansin. Mike? Hapotot ka, gusto mo na arong ka niyan sa rong kagawad, na dawa bayo magka-issue-issue, magpaparapagdiskusyon ka sa ibang mga pag-iriba mong kagawad sa sangguniang bayan, Mike? Ayun po baga, ako sa totoo lang, bayo ba po kung sinusurong dyan, Vice Mayor Tindero, Mayor Jess Camara, pigpapara-rentriga nindo kang panahon, pigpaparaburo lang nindo, ngunyan na nahihiling nindo magkaibanan, habo nindo hilingon na maugma, ang duwang magkaibanan. Na gusto nindo pagparapaiwalon, Mike. Iya baga, kay itong medyo si Vice Mayor Jerry Tindero, garo ngayon masisipa ngayon sa Timon Kamsur. Maray ba si Vice na kapit sa lano, Mike? Nagano sa na, kapit lang. Ang gusto nito pala, nag-iiriwal. May diferensya ang payo ka ni Mike. Hindi nagpapasabi. Pasensya na po kung si Sayka wala, pero may diferensya po ang payo mo. Abo mo ba hiling ng mga kagawad, ang mga opisyal mo dyan sa Libanan, nag-iiribalan, natultol, Kaya medyo mamundo si Vice Mayor Tendero sa araw ito. Sabi niya, dahil ngayon niya nahiling kung ano ang sitwasyon digdi sa sentro kang Libanan. Sa kang iintiga para agrangay ngayon na progreso, pagpadara ko lang ang mga tinampo. Tama to, sabi ni Vice Mayor Tendero, doong taon pa lang sana si Mayor Jess bilang alkalde kan Libanan, di man may dadalita. Pagkadarda ko bagang Libanan. Pero sa improvement, ako mismo makakapagsabi. Ay, grabe, Mike. Yan lang sinasabing sementeryo. May sementeryo talaga dyan sa may Puro Batya, may sementeryo dyan.
Hindi Dado, natin nagpapara at sa amin, abantong pero dado pa lang, sementeryo ang abantong dado. limanan, yun ang tikitalbong ta sa sementeryo. Dati, ang tinampo din sa may pasirong sementeryo, budol-budol, ano. Pero ngunyan, magayon Bayay na yan, Mike, bayay na yan. Ano lang yan, bitter. Ayan. Siguro confused na niya sa limanan dahil nagluwas-luwas. Dahil nahiling. Oy, magayon pala si Saga, schedule mo si Mayor Jess Camara, may interview ta, Mike, Saga. Iyo. Schedule mo daw, Mike, siya baga, siya chairman kito, hali siya sa itong lugar. Fishery Council. Hali baga siya doon sa Tacloban. Oo. Makichika kita sa aga kay Mayor Jess Camara, yun din doon yan, ha. Si Mayor Jess Camara, ama kan Banwa ng Limanan, tapos siya pa ang, chairman? Chairman, kang Fishery Council. Dahil hindi do yan. Dakulaon pong yan, orgulyo kan mga tagalibanan dapat. Dahil sa tuyang banwaan, sa tuyang mayor, iyong napili. Iyo ang pinili para mamayo kan sarong grupong dakula para sa pag-alaga sa kapalibutan tabi, Mike. Oo, digdibaga sa ining Ragay Golf Management and Development Council, si Mayor Jess Camara na dyan. Bigyan sa 10 banwaan yan, nasa hampangan kang Ragay Golf, siya man ng presidente. So, na-extend pa, region ang kinaputan, Regional Fishery Council ni Mayor Jess. Alat lang, Mike, standby ka lang. Habang nagdadalan ini sa kung gustong bation, nag-pop up sa kuyang Facebook, bago mag-sawa di sa kuyang patalatala, bation ko na. Good morning sa sakong idol, Ding Basinyar. Boss Idol Bading Sinyar. Good morning sa imo, bossing. Idol ko ni si Bading Sinyar. Nagdadalan ko niyan. Boss, good morning. Si Idol Bading Sinyar. Good morning. Ayan, good morning. So yan, partner, tama pa schedule kita kay Mayor Jess Camara na makaulay sa imo pong programa. Yan na sa itong bit-bit na promosyon, halis sa location para sa serbisyo publiko. Si Mike Gravito, basta barata, sigurado. BBS Banat Patrol! Babalo sa imo, Mike Gravito, hali po dyan sa Banwa, Kalimbanan, Camarines Sur. Si Benji Rivera, Radyo Banat. At sa kong kabats, Boss Rodel Sagyon, ay long time no si Padi. At sa kong kabats dyan kito sa UNC, ay dabarkans ko ni partner. High school kami, iyon yan sa kong mga kasagga, ayun yan sa kuya mga kasagga kito dyan sa UNC, si Boss Dems, si Boss Dems, na kami kayo nagparaibalang kayo itong high school. Yun yung mga karakaibalang ko paglulunis. Paglulunis kay Tuyi, sa mga eskwelahan daw, dapat maging lesson ini sa mga eskwelahan. Pag ang mga estudyante nalilik paglulunis, palawgon daw nindo. Yan sa UNC kay Tuyi, pinaparalaw kang nalilik. So, ang nangyayari, narulook. Ba hindi, sa kuya lang po, mga tugang, sa kulang ni, maugmong kayo itong high school life, kayo dyan sa UNC, mga tugang, basta na-late ka, pag Monday, perfecto gumaman na late, minsan nakakaamay man ko. Kaya lang, mga tugang, si mga late, di nagkakatiripong kami sa gate, di kami pinaparalaw, nagkakatiripon kayo si mga ropor, ay tagsini kay Tuyi, alas 8, bukas na yan, ansini kay Tuyi, alas 8, bukas na, ay pambira. Imbis na maglaog ka sa eskwela, dawa late ka, di ka napapalaugon, kaya dumala kami sa Emily, sa Advent, ay pambira. Kaya nagirumdumang kwal sa kuyang amigo. Batch, good morning sa iyo, amigo. Rodel Sagyon. Enjoy kami kan high school. Nagpara-enjoy kami kan high school. Kaya sa mga eskwelahan, dahil pinaparalaw ito sa UNC. Nagkatiripon na si mga nagkarelato. Maurulay-ulay, maurang ngayon pa ng pelikula, Rambo. Hindi may allowance kayo, talunis, may balon ka. Ang sini kayo ito, gurano, 8. 8 pesos kayo ito sini, di ba? Tapos na. Ay, nako. Kaya sa mga eskwelahan, palaugod bang girarin din doon estudyante, pagkatapos kang flag racing ceremony, sa kalindo yaram-yaman. Irak mali, Pero enjoy. Oy, kaya dyan sa Limbanan,
kung si Sayman ining nagpapara-propaganda po dyan sa libanan, harayoon po, gano'n na kamapasar sa mga propaganda style. Ano? At inot na inot, ang mayor din na dyan, nagtatrabaho. Mahigos. Tadayan magiging sarong chairman kan Fisheries Council, kung hugakon, kung sige turog-turog lang, pwede man ngayang dain na, obligasyon pa ngaya, trabaho pa ngaya yan. Kaya, pangduwa, ang Sangguniang Bayan and ang mayor's office, ang alkalde, na nag-iiriwal. Sa ikalakahiling na banwaan na pinakadakulang banwaan sa probinsya, mga kabanat, maray ang padalagan. Mayor Jess Camara, good morning. Kaya, maray po ang libanan. Ang nagpapara-propaganda, hindi ang may diferensya pa yun. Sir, ma'am, kung si Say ka man, purupundon mo na yan na propaganda mo at nagluluwas na ikamangmang. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Good morning, shout out, back to Bicol na po ako. Oy, ang sakuyang amigo, Arnel Malaga, bossing, good morning. Arnel, shout out, back to Bicol na ako, Burong-Borongan, Milaor, Camarines Sur. Good morning po dyan sa mga taga Burong-Borongan, Milaor. Oy, mabuelta po ang programang Radyo Bana at mga nabarkad sa standby. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Oras, mga tugang, mga kabanat, mga kabig, 8:24 na po ng pagkaga, mga tugang. Oy, basaw ko lang niya, The Night Bicol Music Festival is on. Partner, dagos pa niya, no? Ining Night Bicol Music Festival. Paki-play mo na, partner, yung Night Bicol Music Festival natin. Ano po, magsabit na po kamo kasi ito pong mga original Bicol songs, mga Bicolano, composer, mga lyricists, mga performers, to join the biggest songwriting competition in the Bicol region. Ini po ang The Night Bicol Music Festival, mga tugang. Ang deadline po kan submission of entries is August 15. Naku, madali na po. August 15, mga kabanat. Kaya magbisita na lang po kamo. Digdi po, i-visit na lang po din ang Facebook page. Facebook.com, digdi po sa Bicol Music Fest. Ano po, ang The Night Bicol Music Festival po, mga tugang, hatod po sa inyo, syempre, ni Congressman LRB Foundation. Yan. Inc. Saka LRB Foundation, 91.9 BBS FM Bicol, saka po ang LRV Recording Studio. Paki-play mo daw, partner. The Night Bicol Music Festival is on. Bigger, better, and more exciting than ever. Submit your original Bicol songs. We call on all Bicolano composers, lyricists, and performers to join the biggest songwriting competition in the Bicol region. Tonight, Bicol Music Festival. Deadline for submission of entries is on August 15, 2024. For rules and regulations, visit the Night Bicol Music Festival Facebook page. The 9th Bicol Music Festival is brought to you by Luis R. Villafuerte Foundation, Bicol Broadcasting Systems, and LRV Recording Studio. O yan, August 15 na po, mga Dabarkads, ang deadline kang submission kan sa inyo pong mga entry. Ang oras, 8:27, digdibo na po kita sa mga magagayo na bareta, hali po ka Bicol Sarok Party List.
Mga tugang, ang Bicol Sarap Party List representative na si Congressman Brian Raymond Yabsuan nagproponer din sa rong lakdang na may katuyuhan na magbuka din mga lokal na sentro na pinapadalagan kang gobyerno na may katungdan na tabangan ang mga gurang asin mga taong may diferensya o hindi pong inaapod na mga PWDs, mga kabalat. Hindi po para makapaghanap din trabaho asin pag-access sa mga oportunidad din pagsasanay tanganing mapakarhay al sa ina pong mga kakayahan na makakuha po din trabaho, mga kabalan. Mga tugang, sinabi ni Congressman Yabsuan na ang lakdang House Bill 10630 na makakatabang po sa mga kwalipikadong PWD asin mga gurang sa paglampas sa mga may kaulangan na parati nindang nahihiling asin pighanapan trabaho para po magkaigwa po sila mga access na angay sa sila pong trabaho. Sinabi man po mga tugang ni Yabsuan na sa irarong po kang House Bill 10630 ang Departamento din Trabaho asin Employment o DOLE ang pinagmamandahan din na magbuka asin magpadalagan asin magmantinir din mga opisina manungod po digdi sa mga PWD asin mga gurang. Ini pong PWD mga ini ang dapat nang matawan ng trabaho asin matraining sa mga maabot pong panahon para magkaigwaman po silang income and bako po silang maging pagabat sa said na pong mga pamilya. Mga tugang, yan po ang mga bareta hali sa Bicol Saro Party List. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Yan, maraypal sa tuyang congressman na si Congressman Yabsuan. Si Congressman Yabsuan, mga tugang, number 1 sa survey. Duman po sa Paranaque, mga kabanat. Pigano siya, inaalok siya duman mag-congressman. Dahil din yan. Arog ka ng mga leader. Arog dapat ka ng mga leader. Dahil pa aram ang mga kalakawan ni Congressman Yabsuan. Pero good news po initan sa tuyang Bicolanong Congressman ka Bicol Saro Party List. Duman po sa Paranaque, number 1 po si Congressman Yabsuan sa survey na kung siya po madalagang congressman duman sa Paranaque, gulpi pong mga masuporta kay Congressman Yabsuan. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Bueno, digdi kita sa ini makonsuelo lang ng issue, digdi kita sa makorokonsuelong issue, mga kabalat. Nag-iinit na po ang politika digdi sa 3rd District, mga tugang. May mga nadadagog kitang bareta, mga reklamo na ini pong kampo ni Mayor Nelson Ligacion. Niraraot na ang mga tarpaulin ni Mayor Nelson Ligacion. Niraraot, pinaparaksi. Mga tugang, ako, may sadiri po akong paliwanag digdi sa mga isyong araw kani. Ako po, nagtutubod na pwedeng imbento sa naman lang kang kampo ni Ligacion para pag-urulayan ang sa iyang kandidatura. Ultimo po ang City Hall nag-survey. Kulilat si Nelson Ligacion, digdi sa iyang makakalaban na si Nunoy Magtuto. City Hall na pong nag-survey kayan. Pero dahil po yan siyempre ipapaluwas kang syudad. Naalsain ng pambato na si Nelson Ligacion, kulilat sa survey. Kaya kung ano-ano ng mga propaganda, nakisyo ang tarpulin, pinapaksi, kisyo ang mga poster niraraot. Bako man lang po si Ligacion kaya na may reklamo? Kung tutuson gani, ang kampo ni Nunoy Magtuto, haloy ng pigraraot ang mga tarpaulin ni Nunoy Magtuto, kan ibang mga pasaway, pero dahil naman po pwedeng sabihin na si Ligacion nagsugo paraot yan. Dahil mo man pwedeng sabihin na ang nagparaot ka poster ni Ligacion ang kampo ni Nunoy Magtuto.
taaran po nindo mga tugang, ang mga tarpaulin na yan, primerong pigraraot yan, kan may kaagutan sa imo. Halimbawa, si Seban kaya ni, ano mga tayaw nindig sa barangay mo? Alay daw kaya kapta, kita kaya mga magtuto. O, digdi magtuto mga kita. O, ano mga kapta, rarauto, pagbanggi, may mga pasaway man na rarauto ng tarpaulin. Pero bako pong gustong sabihin, kampo na linunoy magtuto, o kampo po niligasyon, ang maaraot kan mga streamer na yan, ang mga tarpaulin na yan, mga tugang. Bako po gustong sabihin, sinugo na yan, kampo kan magtuto. Bako po yan arong kayan. Nandiyan baga sa mga barangay, iguaman dyan mga pasaway, natitira doon, lalabuton. Kaya man si Mayor Ligasyon, garo, palibasa kulilat sa survey, nagpapapansin na maati kayang kawat kang kalaban. Ano ba taate ang kapamang kang kawat kang kalaban na kung sa survey nga di, kulilat ka na. Kumbaga sa basketball, gala-gala ka ng 20 points, dadayaon mo pang kalaban mo. Ay, mayo man baga kaya, Kung sa basketball, gala ka ng 20 points, 50 points, babalik kitod mo pang kalaban mo. Sala po na akusaran kampo ni Ligasyon, ini pong kampo ni Nunoy Magtuto. Sala po yan. Ako, sa ko lang pong opinion yan, mga tugang. Sa hiling ko po kaya, gusto lang takupan kan syudad ang totoong issue, manungod digdi sa survey nga, nakulilat si Ligasyon kimagtuto, ini pang pauro-utrong sinasabi ni Atty. Lini na balik-balik na sa iya si Mayor Ligasyon, naghahagad blessing na ipabistuman na sa mga kapital na nagtabang po mga tugang kang panahon na nilini na siya po ng congressman. Ulit-ulit po yan na nahihiling ko sa social media na grabe ang kaagutan ni Ligasyon dyan sa interview kay Lady Robredo. Minsan po ipapadagog ko sa inyo. Interview ka na sa radio station kay Atty. Lini na nakasabi naman si Atty. Lini na dahil ka Nelson matatabangan sa bagay na hinahagad mo na i-endorse ka sa mga kapitan na nagtarabang sa kukang panahon. Period. Dahil ka matatabangan. I-endorse ka kay Gabi Bordado. Gustong sabihin po mga kabalat, mayo makuko ang endorsement or tabang si Nelson Ligasyon kung pag-uurulayan na kap. Tabangin man si Ligasyon, mayo pong arong kayan. Ang dapat po ngunyan na ayuso ni Ligasyon, kung nagre-reklamo siyang mga tarpaulin na yan, pabantayan mo lugod. Kung baga nagsabi, dati man nagraot, kinaag. Dati man yung paksi yan, boss, kinaag pa. Para kaya basulol kaya magtuto. O ibabarita man kaya kan si ataman ni Mayor Nakabalang, garo kaya pig-aapi-api naman kaya si Ligasyon. Nasamantala kaya buskan dahil ko kaya pikag niya sa kanaman, dati man kaya praksi. O para lang kaya pag-urulayan. O igwa kayang pinatanggal ninda. Iya po ba nga? Kung ako matanggal tarpaulin kang kalabang ko, di ko lalabuton, tarpaulin kang kalabang ko, di ko lalabuton, tatanggalong ko para di na mahiling. Iya po ba nga mga tugang? Ano man ta, lalabuton mo yan, di pag may nakahiling, ay hirak man yung kiligasyon, pigang labot niya si tarpaulin. Kung matalino po ka mo, ano man ta ang poster mo dyan, tarpaulin mo, ikakag mo dyan na baraba para kahirakan ka. Isipin daw dito mga tugang, tarpaulin niya ni Ligasyon, pahirak man niya pinaraksi. Ay kung ako, mga tugang, hapo to din do, ano man ta, papapaksi ko ya. Ipanghali ko na, para dahil na po mahilig kang publiko, na paraksi,
Ang tarpulin kan sa kong kalaban, tabaka maguntol sa ko. Simple yun po baga. Ano pamalta? Kada ko lang garagin dyan, ipapahilig mo sa imong lalaw na baraba. Kaya, ano na po yan? Yung mga araw kayo na mga reklamong pigpaparak sa tarpulin. Luma na yan. Luma lang tugtugin yan. Dahil na po yan maaser mga kabanat sa publiko. Di pabantayan mo lugod. Pabantayan mo lugod magagal tarpulin mo. Oh. Pero kung mapahirak ka po, tarpulin mo pigraraot, ay bako po yung gibo kan mga kalaban. Gibo mo lang yan para makakuha ka pong simpatsya, mailihis ang issue, pahirak-hirak, and ang ataman mong kabalang na broadcaster, maibabarit ang pagkaaga. Pigraraot po ngaya ang tarpulin ni Mayor. Sa ikamalakahilig ka yan. Ako, ipapahalik ko na yan para di mahilig na labot. O iba ka. Halino ngayon, takalabang ko yan. O, dahil ngayon dito laboton, magkakasimpat siya pa kaya tao. O, kaya nagpapalabot sa laman lang kaya sinda. Para pag-urulayan, pagkaaga, may barita si kabalang. O, simple po yan. Saka, yung pating tarpulin na yan, nagirumduman ko yan mga tarpulin na yan, mga tugang ni Mayor. Hindi po, sako lang ha. Ano po yan, Mayor, tarpulin mong padaguso ng asinso? Sisay ang nag-asinso, ika o ang naga? Igwa ka bagal tarpulin na may mga aki, karibanan, nakatirigang ka mo, padaguso ng asinso? Sisay mga nag-asinso? Si kabalang, ika, mga nakapalibot sa imo. Haputong ko po ka mo, mga tugang. Pabud ka mo na nag-asinso kita sa naga. Haputo din ng mga eksperto, pag sinabing nag-asinso, mayo kang utang, nagbuman sa imong negosyo. Ang nagsabing nag-asinso, nag-agat si buhay ta, kulang ang utang ta, nagbarin si negosyo ta, yan po ang nag-asinso. Ano man po ang pig-asinso kang naga? Sabi daw nindo. No. Nagdakulan sa tuyang income, kawiwil club, nindo. Nagdakula po ang income kan syudad, kawiwil club, tigni sa mga makahirak na mga tricycle driver. Ano man ang pagsabi ni Mayor sa iyang tarpulin na padaguso ng pag-asinso? Sige daw, kamo daw po paliwanag kaya mga tugang, tabaka na ano ko lang, na bubungog, na ko po naintindihan. Takon ako po, mga kabanat ng hapoto nindo, alsarong pamilya, alsarong tao, pag nag-asinso, nagmaray ang buhay mo, nagkaigwa kang dikit na pagsasadiri, o dakol na pagsasadiri, o dikit, pero dikit na sa imong utang, or mayo ka galing utang. Nakabakal kang auto, bakong hulugan. Ay, asinsado na ngayon, may auto. Dahil mo masabi, utang, dahil nakakabayad. Ay, asinsado na ngayon ito, ang mga aking tarapos na, nakakatrabaho. O yan, pwede yan. O gano'n ngayon pa din nakakatabang naman mga aki mo sa imong buhay-buhay. Ayun ngayon pa din, salamat kay Lord. O, gano'n ngayon pa din, asinsado ka na. Dati-rati kaya, sibot-sibot ka maghatod sa eskwela. Ngunyan kaya, sige mo na lang kayo, walking-walking, jogging-jogging. O, ayun ngayon pa din, tarapos naman kaya si mga aki ko. O, haray na kaya. Nagkatrabaho na kaya, nagpapadara naman nga sa kong kwarta. Ay, salamat kayo pa di. Sa inig ko, sarong bagay na nag-asinso. Sir, bayad na ba kaya sir ang auto mo? Pwede ba, mga bagong modelong auto, kuha ka kaya. Ay, dahil na, bago pang auto ko. Okay na, imbis kayo bayo kong hinuhulugan. Iba naman niya, susunod. Sa inig ko, nakabayad kang utang mo. Yan ang pag-asinso. Ay, pero kung ang Naga, binanog-banog mo ng utang, sa mga mayor po, mga tugang sa Naga City, nilamo-lamo mo ng utang ang syudad, ano ba lang inasinso kayan, Mayor Ligasyon? Kamo po, mga tugang, nahilig nindo yan, poster ni Ligasyon ko yan, padaguso ng asinso. Si Sima pang nag-asinso. Sige daw. Ang pagkakaintindi ko po kang pag-asinso, nag-asinso si Boy Boy,
Nagagat si buhay mo, mayo kang utang. Nakabarad ka kan utang mo. Ginamit na sa kapital kan sa kong negosyo. Ano? Ay, nagdirenegosyo ko yung balisuso. Ay, ganyan kaya, pasalubong items na. Ay, mga buko pa na kaya, iguan na kayang pisto kaya duman si Binji Rivera sa highway. Ito kayo, nakulaon duman na pasalubong items, kay Binji na rin. Oh, nagpong ka sa balisuso. Nagtiritinda ka sa eskwelahan ng balisuso. Ngunyan, igwa ka ng buko pay, may negosyo ka pa duman sa highway, pinupundo ka mga bakal pasalubong. Kulang na ang utang mo, or mayo ka ng utang, yan po ang gustong sabihin ka ng asinso. Ay, pero kung binanog-banog mo din utang ang naga, ano man pikasinso taran? Ano man ang pikasinso dyan? Kamo. Tubod ka mo kaya sa tarpaulin na yan ni Mayor Dilson, mga kabalas, mga tugang. Ano man po pikasinso? Nagkaigwa kitang school building, utang. Nagpatinan po, utang. Ano po ang sabi kan kampo ni Atty. Lenny? Uturuan ko po. Ano po ang sabi kan kampo ni Atty. Lenny? Sa pagtukaw niya sa 2025, taran po, talagang sigurado naman po matukaw si Atty. Lenny bilang alkalde. Pagtukaw po ni Atty. Lenny, dakulaon po sa IRA, Internal Revenue Allotment, mga kabanat, maibubuhos ta sa pambayad utang kan syudad. Utang na inutang ni Mayor Nelson Ligasyon. Totoo, may school building. Totoo, may tinampo. Pero, may mga nadadangog baka kita na yan pa din. May mga SOP kaya no? May mga barita, mga yan pa din. May mga advance sa kontraktor. Hindi ko lang kung araw kayo si Mayor, data aram. Ano po? Kaya ang mangyayari po, mga kabalat, pagtukaw ni Atty. Lenny 2025, dahil po kita mag-asang gulpiyon po kitang proyekto, na imbis pong papahaman ni Lenny tinampo, mapagibo si Lenny kung ano, bayo na po ipapagibo si Lenny, tagabos pong pira kan syudad, ibabayad na sa utang, inutang ni Mayor Nelson Ligasyon. Iyan po ang supas. Iyan po ang totoo. Haputin ninyo si Atty. Lenny, tapag nagkaigwa po kitang pagkakataon na interview si Lenny. Ano ang sa iyang plano sa 2025? Pagtukaw niya. Ano po, Atty. Lenny? May proyekto ka po, may mga infra project ka po, dadaraon sa Naga. Arab ko na isisimbang ni Lenny. Garon dikit lang itataot ng infra na kadaklan digdi pambayad na sa utang. Iyo po, ininutang ko na. Nag-inot na ko magtarap na iyo po talagang mangyayari, mga kabanat. Ang kwarta kan syudad, ibabayad na sa utang na almost 1 billion na inutang po ni Mayor Nelson Ligasyon. Yan sasabi mo, padaguso na kasinso. Ang harap ko pong nagasinso, nagmaray si buhay, less ang utang, or mayong utang. Yan po, dawa po ito nitong mga financial expert. Dawa pa mga banker, dawa si pang mga Filipino-Chinese na mga negosyante. Pag sinabing nagasinso, nagangat ang buhay mo, dawa ba ko manangat, dawa ba ko mamahalo ng bado mo, nagkabarayadan mo si utang mo, bayo ka na binabayaran na housing loan, auto loan, pero yaon pa sa imong medyo maray na lifestyle, yan pang nagasinso. May pultrihan ka, may negosyo ka, less ang utang mo, pero si negosyo mo, dakulaon, pwede mo na ngaling mag-cash ka sa utang mo, bayaran mo na siyo, yan po ang nag-asinso. Pero ano man po kinasinso kang syudad? Almost 1 billion ang utang kang syudad. Sa 27 barangay lang po yan. Igwala po kitang 27 barangays ang Naga City para iutang yan, 500 million na yan. Ay grabe yan. Mga tugang. Ano man ang tarpulin niyang padaguso na kasinso? Sige daw. Pag nanggala siyang 3rd district, madago sa kasinso. Ay, dahil na. Ang basa ko po, mga tugang, dahil ang mga taga-Naga, dahil naman mapauto. Ultimong kampo ni Atty. Lenny,
pag-garahabong i-endorse si Nelson Ligasyon. Tako ni-endorse po si Nelson Ligasyon ni Atty. Leni, kansugba pa, kansarong aldaw pa, kansarong bulan pa. Nelson, mag-congressman ka. O sige, tabangan ta ka na. Maglibot-libot ka na. Mas amay maglibot, mas the best. Mas amay tag-endorse ta ka sa mga leader ko, mas maray. Araw po kayo may marahay na relasyon, mga tugang. Pag marikot ang relasyon ninda, ay sige na Nelson, taarap ko pala na mag-congressman ka. Apunan ko na si Gabi, urulay na kamo, mag-schedule na kamo. Oh. Gabi, si mga leader ta dyan. Oh. Puhunan ko dyan. Tas ang kalaban nindong sinunoy magtuto. Ang mga mayor, mga kapitan niya raon na baka kinunoy. Relax pa kamo. Oh. Takon gusto po suportahan ni Atty. Leni si Nelson Ligasyon bilang congressman, ay kansarong bulan pa. Bakit nakaging mga bulan pa na iba na ni Leni si Ligasyon? Oy, kalabang ka, uya. Umya ka mayor. Oh. Saka, mga tugang, sa hilig ko, may mga pagbabago pa. May mga pagbabago pa man. Kaya lang, ano man ta, pwede mo naman endorse ka sugma. Kansarong aldaw, kansarong bulan. Ano man ta papaloy-haluyon ta? Iyo baga. O, kaya, ayo, batukaw po si Atty. Leni Robredo sa 2025. Gabos pambayad utang ang IRA sa 2025. Dahil ligaw lang po ko kan exact figure na sinabi sa ko, kan sa kong amigo, habok ko pong pangaralan, pero yaon po siya sa inner circle ni Atty. Leni. Na iyo po ang pig-treasure ko, na iyo man po nagpaparataw sa kong info. Info na makakatabang. Info na bako pong pansadiri. Informasyon na papakinabangan po kan sambayan ng kan mga Bicolano, mga taga-Naga. Kaya, pigti-treasure ko. Sabi ko, panine mo kaya ko dyan ikot. Sabi ko, never takikukot. Oh. Siya nga nagsabi sa ko na si Leni partner sa Singapore. Harap ko yan. Si Atty. Leni nasa Singapore ko yan. So, doon, haloy pa bago magbalik si Atty. Leni. Berti pang urulay mi. Taaram niya. Minsan nagdagog na siya sa ko. Pati nagdagog na ako sa imo. Maringay paliwanag mo. Sabi ko, salamat. Thank you. Na-appreciate niya po ang programang Radyo Banat. Na-appreciate niya ang sakuyang opinion. Kaya sabi niya pa dahil man siya nag-compromise, natatao na niya kung perming informasyon, kundi dahil po siya nag-iimot sa kuning info. Aram mo kaya pa sa 2025 kaya, mayo nga kitang infrang Dracula. Sabi ko, anira kaya pambayad utang? Pero ini pong mga taong ini, dati po ining kadukot ni Ligasyon. Ano ta, bako sindangon yan? Bako sindangon yan, darayupot. Ano ta, nagduduwa-duwa si Leni na endorse si Ligasyon. Ay, takot dahil po, ang good si Leni, kiligasyon, dahil yan mayor si Leni, ay, mag-yan padalagan ka naga. Ay, nasa in good hand. In good hand. Ang Naga. Okay, Nelson, go. Fight, go. Iyo po ba nga? Ano takay po pa si Leni mag-mayor? And perming nagluluwas sa mga interview, aayuson. Pag sinabi po mga tugang aayuson, may problema. Ayusin nyo yan. Aayusin ko ni. May problema. Ngunyan, ikakag mo sa tarpaulin mo. Padaguson. Ay, pambihira ka, Mayor. Si Seman, ang padaguson ng asinso. Si Seman po ang nag-asinso, Mayor. Hapoton na ka. Nag-asinso po, Mayor, ang mga taga-Sabang. Nag-asinso si mga amigo tanigning Mayo man. Kamo po, mga tugang, mga taga-Naga. Nag-asinso po kamo. Nag-asinso kiro kita dahil sa sadiri tanghinguha. Pagsusumikap, naka-abroad si Aki, nakapa-abroad kita, naka-boy-boy kita dahil sa diritang trabaho, pagsumikap. Pero, si pag-asinso, na tabang kan
Daga, ni Nilson, negasyon, mayo man. Oh, ibinaon pa kita sa utang. Kaya ako po, para sa ko, mga kabalat, ang pag-asinso kan sarong tao, pagpamilya, nagagat na buhay mo, pero less alsa imong utang. Kulang na binabayaran mo. Mayo ka lang, di ka na napipressure magpara, ay, katapusan na naman kaya, may bayaran na naman kaya kita sa araw kanino. Iyan po ang asinso. Bako ka lang itong erratic na, ay, dikit-dikit error ka, na ang primero mong focus, bayaran ng utang. Dahil na, ang mangyayari po sa tungo niya mga tugang, ibinaon kita sa utang. Kanipong administrasyon na malinawon po. Hilungon po din ng utang kansyunan. Oh, babayaran po yan pagtukaw ni Atty. Lenny. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Mabelta po ang programang Radyo Bana at partner. May commercial muna kita saglit. Standby po. At 8:56 na po ng pagkaaga. Si Benji Rivera, Radyo Bana. At siya, abangan na po nito ha ang masunod na programa, ang programang Syudadano kay Banata, ang beautiful, babait. Si Ma'am Sheila, saka si Manager Bebot Calleja. Abangan na po nito ha. Al sabi ka ni Sir Benji Gude, baka po itong nagsabi na mayong buhay, baka po siya ang mayong kabuhay-buhay. Kalaban po yan, Sir Benji, ang sisipukot po yaon sa highway, kita malaog pa sentro. Libanan. At orgulyo ko po ang Libanan dahil maurak po ang Team World Cup Sur. Pinagayon po ang Libanan kag grupo kag Villafuerte at Mayor Jess Cabara, Vice Mayor Tendero. Si Maricel Recto, ini kang Libanan. Tama. Sa Kalibanan partner, perang taon pa man lang si Mayor Cabara. 2 taon, di ba? Sakal si Pukot kay mga tugang, ano yan? Tutunga, napabayaan man lang si Pukot dapat dyan, agyan niya kay mga pamanila partner, di ba? Kay tumayo pang Andaya Highway, di ba? Diyan nag-agyan pa Manila, di ba? Ay sigurado ka sa happening at sa katatawa. Sigurado. Di yan nag-text Good PMG, mayo man patawad din mga pararaot tarpoli ni Sir Nunoy Magtuto. Tinutuyong tanggalon. Tanggalon. Ayun din sinasabi kayo, dahil piglalabot, pigtatanggal. Pigtatanggal kasi pag nilabot mo yung tarpaulin, dahil mo mapighali, magkakasimpat siyang tao. Magkakasimpat siyang tao di ba? Araw po ginigibo kan syudad, ang tarpaulin ni Nunoy Magtuto, tinatanggal. Dahil po nilalabot. Kapag nahiling po kan mga tao, nalabot ang poster ni Nunoy Magtuto, magkakasimpat siya. Yan ang gibo ni Padaguson. Lahat ay magulo, but okay. B-shape. It's cool. Ito ay terrible. Abot na ka, Brad. Ito na nga. Ining nag-text Good PMG, mayo magpatawad, ining mga pararaot tarpaulin ni Sir Nunoy Magtuto. Tinutuyong tanggalon kan syudad. Digdi sa mabulo. Bakit makutang patas? Yan. Yun po, kasi pag piglabot mo lang yan, araw kang ginigibo kan kampo delegasyon, ang sabi sa mo, yung mga tarpaulin niya paninimil dilsun. Dati man yung ralabot niya, pigpapakaan. Para kaya pag naagyan ngaya, hirak man niya kinehiro, labot ngaya ang poster. Sinalabot niya kang kalaban. Pero digdi sa Naga City, pinapatanggal din na. Ay, nako, abot na ka, Brad! Ay, sa pangarap po, kabilog na persa, Bicol Broadcasting System, BBS 91.9. Nakaibanat na sa technical, si Boss Ariel Camarote. Oy, ki Boss Junil pala. Thank you, Boss Junil. Pabira duwang aldaw ako nag-absent po mga tugang. Alsa ko yung co-pilot. Boss Junil, thank you very much. Banat na po si Boss Stephen Fabis. Mga dabarkads, ako si Benji Rivera. Mabalos ka sa inyong pag-antabay. Happy Monday! Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ito enjoyable. Konting aral lang, konting...
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng Efeso 2:8-9.